Nakakagulantang, nakakawindang, pasabog na revelasyon. Isang ordinaryong umaga sa Forbes Park Mansion ng pamilya Pacquiao, pero ang mangyayari ay magpapaguho ng mundo ni Jinky. Habang nag-aayos siya ng walk-in closet ni Manny, biglang may nahulog na brown envelope mula sa cabinet. Pagbukas niya, nanlamig ang buong katawan niya. Ang mga kamay nanginig na parang lindol. Namutla ang mukha na parang nakakita ng multo. Ang mga luha, walang awa na pumatak. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Litrato ng batang babae, sulat na puno ng emosyon, at mga dokumentong matagal nang itinatago. Sino ito? Sigaw niya sa sarili. Gaano katagal nang may lihim si Manny? Ang discovery na ito, magdudulot ng emotional na confrontation na halos magpabagsak sa pinakamalakas na marriage sa showbiz. Mga kapamilya kong Pilipino, mga kaibigan, taga saan kayo nanonood ngayong hapon? Sigaw niyo sa comment section, taga Manila ba? Quezon City, Cebu, Davao, Iloilo, Pampanga, Baguio, o nasaan man kayo sa buong mundo, kahit sa Middle East, sa Amerika, sa Europe. Ipakita ang Pinoy Pride at pag-usapan natin ng matino, walang takot. Sino ba talaga ang tunay na lakas ni Manny Pacquiao? Yung kamao niya ba? O ang babaeng naging bato niya sa lahat ng laban, si Jinky? Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na ang perfect marriage walang lihim? I-hit nyo na ang subscribe button, mag-like at i-share dahil ang kwentong ito, eksklusibo, nakakakilabot, at hinding-hindi ninyo makakalimutan. Ready na ba kayo sa katotohanan? Mga kapamilya, bago natin pag-usapan ang mismong araw ng discovery, kailangan nating maintindihan kung sino ba talaga si Jinky Pacquiao. Hindi siya basta-basta asawa lang ng boxing legend. Siya ay isang warrior sa sarili niyang karapatan. Ang babaeng nagstay kay Manny nung wala pa sila. Ang babaeng nag-believe nung lahat ay nag-doubt. Ang babaeng nag-sacrifice ng sariling pangarap para suportahan ang asawa. Nagsimula ang love story nila nung teenagers pa lang sila. Si Manny, aspiring boxer na walang pera, walang pangalan, walang future na sigurado. Si Jinky, simpleng probinsyana na may simple dreams lang. Pero nung nagkita sila, parang magic. Instant connection, instant chemistry. At kahit sinabihan si Jinky ng pamilya niya na, Jinky, bakit yang pulubi na yan? Wala naman yang patutunguhan. Nagstay pa rin siya. Ang sacrifices ni Jinky, hindi biro. Nung nag-train si Manny sa Manila, mag-isa siyang naiwan sa Jensan kasama ang firstborn nila. Walang pera, walang support. Minsan, isang beses lang sila nakakakain sa isang araw. Pero hindi siya nag-complain. Kasi mahal niya si Manny. At naniniwala siya sa pangarap nila. Fast forward to present day, 2024. Si Jinky ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Pilipinas. May sariling businesses, may foundations, may advocacies. Pero ang pinaka-importante sa kanya, ang pamilya, ang 4 kids nila. Ang marriage nila ni Manny na naging inspiration ng millions, pero kahit gaano ka-strong ang foundation, may mga moments pa rin na sumusubok. At ang March 15, 2024, isa sa mga araw na iyon, gumising si Jinky ng maaga. Alas 5 ng umaga, routine niya yan, prayer time, meditation, tapos exercise. Si Manny, mas maaga pa siyang gising. Alas 4:30, nag-jog na. Ganyan sila ka-disciplined, ganyan ka-structured ang buhay nila. Pero sa kabila ng structure, may spontaneity pa rin. May surprises. At ang surprise na darating sa araw na ito, life-changing. Pagkatapos ng exercise ni Jinky, nag-breakfast sila bilang pamilya. Ang 4 kids, nandoon lahat. Si Emmanuel Jr., si Michael, si Mary Divine Grace, si Queen Elizabeth. Ang saya ng bonding. Ang conversations puno ng tawanan. Typical Pacquiao family morning. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, may tumatakbo na sa isipan ni Jinky. May napansin kasi siya kay Manny lately. Medyo preoccupied, medyo distracted. Pagkausap niya parang ang isip nasa ibang lugar. Tinanong niya before, Hon, okay ka lang ba? May problema ba? Ang sagot ni Manny, wala Hon, stress lang sa training. Simple explanation. Acceptable, kaya hindi na siya nag-push. Pero ngayong umaga,
Nag-goodbye si Manny earlier than usual. Hon, may important meeting ako later. May kailangan akong i-prepare na documents, sabi niya habang nag-aayos ng workout clothes. Yung brown envelope sa closet, sa right side ng cabinet, wag mo muna hawakan ha. Kukunin ko mamaya pagbalik ko. Ang instruction na yan, parang normal lang, walang red flag. Pero sa tainga ni Jinky, may something. Kasi bakit kailangang i-specify na wag hawakan? Ano bang meron doon na hindi niya pwedeng makita? Lumabas si Manny para sa second jog niya. Iniwan si Jinky sa bahay kasama ang mga bata at helpers. Ang plan ni Jinky for the day? Mag-organize ng closet. Ginagawa niya to every month. Deep cleaning, rearranging, checking kung ano ang need i-donate, ano ang need i-keep. Mga 8 a.m. nag-start na siya. Pumasok siya sa master bedroom, nag-on ng aircon para komportable, nag-play ng worship music sa background. Ganyan si Jinky, kahit ano gawin may presence ng Diyos. May spirituality. Kaya habang nag-organize siya, nag-pray din siya. Lord, guide my hands today. Help me organize not just the closet, but my thoughts and my heart. Nagsimula siya sa left side ng walk-in closet. Ang mga dress shirts ni Manny, naka-arrange by color. Ang pants, naka-fold perfectly. Ang shoes, naka-display. Everything had its place. Kasi ang personalidad ni Jinky, type A, organized, systematic, control freak in the best way possible. Ilang minutos later, naabot niya ang right side, yung sinabi ni Manny, yung may brown envelope. At dahil nag-o-organize siya, kailangan niyang i-assess kung ano ang gagawin sa cabinet na yon. Kailangan ba niyang ilipat para sa better space utilization? O kailangan ba niyang panatilihin sa position? Hinawakan niya ang cabinet. Medyo mabigat. May laman. Kaya nag-decide siyang ilipat ng slight para makita kung ano ang pwedeng gawin. Binuhat niya. At sa exact moment na iyon, ang brown envelope na nakatop ng cabinet, bumagsak. Ang lahat, nag-slow motion. Ang envelope, lumilipad sa hangin. Pagbagsak sa sahig, bumukas. Ang laman, kumalat. Mga papeles scattered. Mga litrato nag-slide. Mga documents nag-spread sa buong floor. Naku, sigaw ni Jinky nagpanik. Kasi ang sabi ni Manny, wag hawakan. Pero ngayong nalaglag na, wala nang choice. Kailangan niyang ayusin, yumuko siya. Nagsimulang tipunin ang mga papeles. Hindi pa siya tumitingin ng detalyado. Basta nakafocus lang siya sa pag-collect. Kasi ang iniisip niya, baka pagalitan ako ni Manny. Sabi niya wag hawakan. Pero habang nililipat niya ang mga papel, napansin niya ang isang litrato na naka-face up. Tumigil siya. Tiningnan niya ng maigi. Ang litrato, old. Parang late 90s or early 2000s ang quality. May yellow tint na. Printed on photo paper na medyo nag-fade na. At ang subject, isang batang babae. Mga 6 or 7 years old siguro. Nakasimple na dress lang. Floral print. Mukhang ukay-ukay or tiangge. Nakangiti siya sa camera. Mahiyain ang ngiti. May dimples. Ang background probinsya talaga. May bahay kubo, may puno ng mangga, may mga manok na tumatakbo. Ang unang reaction ni Jinky, curiosity. Sino kaya ito? Kamag-anak ni Manny? Pamangkin? Pinsan? Pero may something sa litrato. Hindi niya ma-pinpoint kung ano. Pero may nakakabit na sticky note sa likod. Binasa niya. Maria Luz, 7 years old, 1999, Maria Luz. Hindi pamilyar ang pangalan kay Jinky. Wala siyang naalala sa family tree ni Manny na Maria Luz. Wala siyang na-meet na kamag-anak na ganyang pangalan. Nag-scroll siya sa memory niya. Lahat ng birthday parties na pinuntahan nila, lahat ng family reunions, lahat ng occasions. Wala. Walang Maria Luz. Nag-set aside muna siya ng litrato. Tiningnan niya ang ibang papeles. May mga legal documents, contracts na nakastamp ng notary public. May dates, 2003, 2006, 2010, 2015. Consistent through the years. Binasa niya ang titles. Agreement of Financial Support, Monthly Stipend Arrangement, Educational Fund Allocation. Ang mga salitang ito tumatak sa utak ni Jinky. Financial support? Para kanino?
Educational fund? Para sa sino? Binuksan niya ang isang contract. Ang details technical. May legal jargon. Pero ang essence clear. I, Manny Pacquiao, agree to provide monthly financial support in the amount of pesos to the beneficiary, Maria Luz, through the designated guardian. Ang puso ni Jinky, pumilis ang tibok, Maria Luz. Yung bata sa litrato financial support, regular, monthly, for years. Pero bakit? Ano ang connection? Bumaba ang tingin niya sa ibang papeles. May bank statements, showing transfers, consistent, every month, substantial amounts, hindi basta-basta charity. This was deliberate, planned, long-term at dun na nagsimula ang panic ni Jinky. Kasi ang mga tanong sa utak niya nag-overflow na. Sino ba talaga ang Maria Luz na ito? Bakit nag-send si Manny ng monthly support? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ano ang tinatago niya? At ang pinakamalupit na tanong, may anak ba si Manny sa ibang babae? Ang tanong na yan, parang kutsilyo sa puso. Kasi ang marriage nila, built on trust, built on transparency. At kung may anak si Manny na hindi niya sinabi, paano na? Nanginig ang mga kamay ni Jinky. Napaupo siya sa sahig ng closet. Ang mga papeles, hawak pa rin. Ang utak niya, racing. Ang emotions niya, all over the place. Kailangan niyang mag-calm down. Kailangan niyang mag-isip rationally. Hindi pwedeng mag-jump to conclusions. Pero ang ebidensya? Nandyan. Documented. Real, tiningnan niya ulit ang litrato. Pinag-aralan niya ang mukha ng bata. Ang mga mata. Ang ilong. Ang ngiti. May resemblance ba kay Manny? Honestly, mahirap sabihin. Bata pa eh. Ang features hindi pa fully developed. Pero ang dimples, may dimples din si Manny. Ang mata? Medyo similar yung shape. O baka nag-iisip lang siya ng iba dahil paranoid na. Bumaba ang tingin niya sa ibang papeles. May nakita siyang sulat. Handwritten. Sa stationery na simple lang. Walang logo, walang letterhead. Personal dot pinuksan niya. At ang unang linya, mahal kong Manny. Ang puso ni Jinky, parang huminto. Mahal? Sino ang nagsulat nito? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kamay niya, nanginginig na. Pero pinilit niyang tapusin. Mahal kong Manny, alam kong busy ka sa training mo. Alam kong maraming iniisip mo. Pero sana, kahit minsan, maalala mo pa rin kami. Maalala mo pa rin ang anak mo. Si Maria Luz, lumalaki na. Mag-14 na siya ngayong taon. At alam mo ba, kamukha kanya ng husto. Ang mga mata, ang ngiti, kahit ang kilos. Lahat, ikaw, ang buhay dito ay mahirap pa rin. Kahit na tumutulong ka financially, kulang pa rin. Kasi ang kailangan niya, hindi lang pera. Ang kailangan niya, ama. Ang kailangan niya, presence mo. Kahit minsan lang, kahit once a year, kahit birthday niya lang. Sana Manny mahanapan mo ng time. Hindi ko to sinasabi para questionin ang commitment mo sa pamilya mo dyan. Alam ko, may asawa ka, may mga anak. Pero si Maria Luz, anak mo rin, blood mo rin. At deserve niya ng atensyon mo. Sana maintindihan mo. Palagi kang iniisip at minamahal, Elena. Natapos ni Jinky ang sulat. Ang mundo niya, bumagsak. Anak, blood presence. Ang mga salitang ito paulit-ulit sa utak niya. Hindi na niya napigilan. Umiyak siya. Doon, sa sahig ng closet, mag-isa, walang nakakakita, umiyak si Jinky ng walang tigil. Ang 20+ years nila ni Manny, ang lahat ng pinagdaanan nila, ang lahat ng sacrifices niya, ang lahat ng trust niya, parang binasag in one moment. Pero sa gitna ng pag-iyak, may parte ng utak niya na nagsasabi, Jinky, kalma. Baka may explanation, baka hindi totoo, baka may context na hindi mo pa alam. Pero ang evidence? Nandyan. Black and white. Documented. May sulat. May litrato. May financial records. Ano pa bang explanation ang pwede? Hinawakan niya ulit ang litrato. Tiningnan niya ang bata. Si Maria Luz. Ang anak daw ni Manny. At doon niya na-realize. Kung totoo ito, kung anak nga ni Manny ang bata na ito, ibig sabihin, habang kasal na sila, may ibang babae si Manny. Habang sinusuportahan niya si Manny,
Habang nag-aalaga siya ng mga anak nila, may ibang pamilya si Manny sa ibang lugar. Ang betrayal na yon, hindi siya makahinga. Pero kailangan niya ng answers. Hindi pwedeng umiyak lang. Kailangan niya ng confrontation. Kailangan niyang marinig si Manny. Kailangan niyang malaman ang totoo. Narinig niya ang tunog ng gate. Bumubukas. Ang sasakyan ni Manny, bumalik na. Mabilis na tumayo si Jinky. Pinunasan ng luha. Hinugasan ng mukha sa bathroom. Tiningnan ang sarili sa salamin. Namumula ang mga mata. Halatang umiiyak. Pero pinilit niyang mag-compose kasi kailangan niyang maging strong. Kailangan niyang harapin ito ng matino. Binaba niya ang mga papeles. Pero hindi niya ibinalik sa envelope kasi gagamitin niya ito as evidence. Confrontation time. Lumabas siya ng master bedroom. Bumaba sa staircase. Ang legs niya nanginginig. Pero tuloy pa rin, nakita niya si Manny sa living room. Kasama ang assistant niya, nag-uusap tungkol sa schedule. Normal scene. Typical day. Pero para kay Jinky, iba na ang lahat. Hon, tawag niya, boses controlled pero may authority. Lumingon si Manny. Ngumiti. Hon, andyan ka pala. Kumusta ang organizing? Manny, kailangan nating mag-usap, sabi ni Jinky. Direkta napansin ni Manny ang seriousness. Napansin niya ang mata ni Jinky. Namumula, umiiyak kanina. Hon, okay ka lang? Tanong niya, nag-aalala na. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, ulit ni Jinky, mas malakas ang boses, tumayo si Manny. Tiningnan ng assistant. Excuse us? Pwede ba mag-leave muna kayo? Lumabas ang assistant. Naiwan silang dalawa. Ang tension sa room kakaiba. Parang may mabigat na atmosphere. Jinky, ano ba ang nangyari? Tanong ni Manny. Lumapit at doon na nag-release si Jinky ng lahat. Sino si Maria Luz? Ang tanong na yan, parang bomba. Nag-freeze si Manny. Ang expression niya, nag-shift. Gulat. Takot. Ano pa? Jinky, sabi niya, pero hindi niya alam kung ano ang isusunod. Sino? Si Maria Luz, ulit ni Jinky. Mas malakas, mas may diin, at doon na nag-break ang barrier. Pero bago sumagot si Manny, may biglang kumatok sa pinto, bumukas, at ang pumasok, isang babae. Middle-aged. Simple ang suot, may daladalang maliit na bag, at ang bungad niya? Manny, kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Maria Luz. Kasi may sakit siya, at kailangan niya ng kidney transplant. At ikaw lang ang compatible donor. Ang revelation na yan nag-change ng lahat kasi kung akala ni Jinky complicated na ang situation, mas complicated pa pala. At ang sunod na mangyayari, mas grabe pa. Sino ang babaeng ito? Bakit alam niya ang tungkol kay Maria Luz? At ano ang connection niya kay Manny? Tutulungan ba ni Manny ang bata? At paano ire-react si Jinky sa revelation na kailangan ng kidney transplant? Abangan. Ang babae na biglang pumasok sa bahay nila, hindi basta-basta stranger. Kilala siya ni Manny. Makikita mo sa reaksyon niya. Gulat siya, pero hindi dahil hindi niya kilala. Gulat siya dahil nandito ang babae. Sa bahay nila. Sa harap ni Jinky. Ate Pacing? Sabi ni Manny, boses nanlilisik. Bakit ka nandito? Sinabi ko sa'yo, tawagan mo muna ako bago pumunta. Ate Pacing. Ang pangalan na yan, tumatak kay Jinky. Kasi yan ang guardian na nabanggit sa contracts. Yan ang designated recipient ng financial support. Pero si Jinky hindi pa rin makaprocess. Ang utak niya, overload na sa information. May anak si Manny. May sakit ang anak. Kailangan ng kidney transplant. At ngayon, nandito ang guardian. Ate Pacing, sabi ni Jinky. Lumapit kahit nanginginig pa rin. Sino po kayo? Ano pong connection niyo kay Manny? Tumingin si Ate Pacing kay Jinky. Ang mata niya, puno ng awa, puno ng guilt. Parang alam niyang may nasira siyang tahimik na buhay. Mrs. Pacquiao, sabi niya, huminga ng malalim. Ako ang dating kapitbahay ng pamilya Pacquiao sa General Santos. Ako ang nag-alaga kay Manny nung bata pa siya. Parang pangalawang nanay niya ako. Nakinig si Jinky. Pero ang impatience, ramdam mo. At ako rin ang nag-aalaga ngayon kay Maria Luz, ang tuloy ni Ate Pacing. Ang anak ni Ate Pacing, tama na.
Putol ni Manny, malakas ang boses. Jinky, kailangan nating mag-usap. Pero privately, hindi dito. Hindi. Sabi ni Jinky, determinado. Dito na. Ngayon na. Kasi kung hindi mo sasabihin ang totoo, baka mas matagal ko pang hindi malaman. Umupo si Manny sa sofa. Hinilamos ang mukha. Ang stress kitang-kita. Pero kailangan niyang mag-explain. Jinky, nagsimula niya. Boses kalmado pero nanginginig. Si Maria Luz, hindi ko anak. Ang statement na yan parang ginhawa kay Jinky. Pero sandali lang. Kasi may susunod pang explanation. Pero, tuloy ni Manny. Anak siya ng kapatid ko. Yung namatay noong 2005. Nagtaka si Jinky. Kapatid mo, pero sabi mo, tanging si... Alam ko ang putol ni Manny. Sinabi ko sa'yo na isang kapatid lang ako sa side ng tatay ko. Pero may isa pa. Half-brother. Labas sa kasal. Hindi ko siya madalas makasama nung bata pa ako dahil hiwalay sila ng nanay ko. Pero nung nag-start akong kumita sa boxing, nag-reach out siya. Nag-ask ng tulong. Nakinig si Jinky ng mabuti. Ang pieces ng puzzle, unti-unting nagko-connect. At tumulong ka? Tanong ni Jinky. Oo, sagot ni Manny. Kasi kahit hindi kami close, kadugo ko pa rin siya. At nung namatay siya ng sudden, heart attack, wala pang 35 years old, ang naiwan, yung asawa niya at si Maria Luz na baby pa noon. At nag-promise ka na aalagaan mo sila? Tanong ni Jinky. Hindi promise lang, sabi ni Manny. Tumingin sa mata ni Jinky. Vow. Kasi before mamatay yung kapatid ko, sinabi niya sa akin, Kuya Manny, pag nawala ako, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Huwag mong hayaang maghirap. At sinabi ko, pangako ko yan sa kanya. Ang explanation na yan, medyo nag-make sense. Pero may questions pa rin si Jinky. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ang boses, medyo bumaba na, less aggressive pero still firm. Kasi, sabi ni Manny, huminga ng malalim. Nung namatay ang kapatid ko, tayo, bagong kasal pa lang, wala pang 1 taon. Tapos biglang may baby na kailangan suportahan financially. Naisip ko, baka ma-burden ka. Baka mag-alala ka na baka hindi na tayo makaipon. Kaya nag-decide ako na i-handle ko na lang mag-isa. Walang involve sa'yo para walang stress. Manny, sabi ni Jinky, medyo tumaas ulit ang boses. Asawa mo ako, partner mo. Dapat kasama mo ako sa decisions. Hindi yung mag-isa ka lang nagde-decide. Alam ko, sabi ni Manny. Nag-stand, lumapit kay Jinky. At that's my mistake. Dapat sinabi ko. Dapat transparent ako. Pero takot ako. Takot akong baka mag-doubt ka. Baka mag-isip ka ng iba. Mag-isip ng iba? Tanong ni Jinky. Like ano? Na may anak ka sa ibang babae? Exactly, sabi ni Manny. Yan ang takot ko. Kasi kahit kailan, walang ibang babae. Ikaw lang. Always ikaw lang. Pero alam kong pag sinabi ko na may financial support ako na binibigay sa bata, baka mag-assume ka na may something else. Nakinig si Jinky. At slowly, nag-sink in ang explanation. Nag-make sense. Pero ang hurt, nandoon pa rin. Kasi ang secrecy, yun ang masakit. At yung sulat? Tanong niya, yung galing kay Elena? Yung sinasabi niya na anak ka? Na kailangan ng presence mo? Nag-win si Manny. Kasi yan ang complicated part. Si Elena, sabi niya, yung asawa ng kapatid ko. Nung namatay yung kapatid ko, nag-grieve siya ng sobra. At sa grief niya, nag-develop siya ng attachment sa akin. Kasi ako yung kamukha ng asawa niya. Ako yung nag-aalaga sa kanila financially. Kaya nag-confuse siya ng gratitude with something else. Something else? Tanong ni Jinky. Ibig mong sabihin, nag-develop siya ng feelings sa'yo. Hindi ko naman siya niligawan, sabi ni Manny, defensive. Hindi ko naman siya in-encourage. Pero siya, nag-assume. At nung ipinaliwanag ko na kasal na ako, na mahal kita, ayaw niyang tanggapin. Sinabi niya na kung ayaw kong maging parte ng buhay nila emotionally, tigilan ko na lang daw ang support. Pero hindi mo tinigilan, sabi ni Jinky. Kasi si Maria Luz, walang kasalanan, sabi ni Manny. Emotional na. Bata pa yon.
Deserve niya ng better life. Deserve niya ng education. Kaya patuloy akong nag-send ng pera. Pero through ate pacing na. Para walang direct contact kay Elena. Para walang misunderstanding. Nakinig si Jinky. Ang explanation, nag-make sense na. Pero ang hurt nandoon pa rin. Pero biglang nag-interrupt si ate pacing. Mrs. Pacquiao, sabi niya. Lumapit. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan ka. Pero pakiusap. Makinig ka muna sa akin. Tumingin si Jinky. Ano pong kailangan ninyong sabihin? Si Maria Luz Andin, sabi ni ate pacing. Umiiyak na. May stage 4 kidney failure. Ang dialysis hindi na effective. Kailangan niya ng transplant. At lahat ng nag-test sa pamilya namin, walang compatible. Except, tiningnan niya si Manny. Except si Manny. Kasi blood relative niya si Maria Luz. At nung na-test si Manny secretly last month, compatible siya. Ang revelation na yan, another bomb. Si Manny, nag-test na, without telling Jinky. Manny? Sabi ni Jinky tumingin sa asawa. Totoo ba to? Tumango si Manny. Jinky, nag-test ako. Pero hindi pa ako nag-decide kung tutulungan ko. Kasi kailangan ko munang pag-usapan sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang complexity ng situation lumalaki. Kasi ngayon, hindi na ito tungkol lang sa financial support. Tungkol na ito sa life-saving decision. Ate pacing, sabi ni Jinky, gaano katagal na kayong naghihintay ng decision ni Manny? 3 weeks na po, sagot ni ate pacing. At ang doctors, sinabi nila, kung walang donor in 2 months, baka hindi na umabot si Maria Luz. Ang gravity ng situation, fully realized na ni Jinky. May batang namamatay. May pamangkin ni Manny. At ang tanging pag-asa? Si Manny. Pero ang desisyon na to, hindi basta-basta. Kasi kidney donation, major surgery yan. May risks, may recovery period. At ang training ni Manny? Affected. Manny, sabi ni Jinky, umupo sa tabi niya, hawak ang kamay. Gusto mo bang tumulong? Tumingin si Manny sa mata ni Jinky. Ang emotions niya, mixed. Guilt. Fear. Hope. Honestly, sabi niya, oo. Kasi pamangkin ko siya, blood ko. Pero takot ako na baka magalit ka. Takot ako na baka isipin mo, priority ko siya over sa'yo. Over sa anak natin. Hinawakan ni Jinky ang mukha ni Manny. Tumingin siya ng diretso sa mga mata niya. Manny, sabi niya, boses firm pero may lambing. Ang priority mo, clear na. Ako, ang anak natin, ang pamilya natin. Pero ang pagiging priority, hindi ibig sabihin na yun lang ang aalagaan mo. Ang bata, parte ka rin ng family mo. At kung kaya mong iligtas ang buhay niya, bakit hindi? Gulat si Manny. Ibig mong sabihin, tutulungan natin siya, sabi ni Jinky, determinado. Pero with conditions. Una, transparency. Lahat ng updates kailangan kong malaman. Pangalawa, after ng surgery, walang direct contact kay Elena unless necessary. Pangatlo, si Maria Luz. Pwede nating suportahan pero within boundaries. Naiintindihan mo? Tumango si Manny. Yumakap siya kay Jinky. Salamat. Salamat talaga. Pero si Jinky hindi pa tapos. At Manny, sabi niya, after nito, walang lihim na. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, kailangan kong malaman. Kasi asawa mo ako, partner mo. Hindi ka mag-isa sa mundo. Promise, sabi ni Manny, sincere. Tumingin si Jinky kay ate pacing. Saan po si Maria Luz ngayon? Sa hospital po sa Jensan, sagot ni ate pacing. Nakadialysis, mahina na. Kailan po pwedeng mag-surgery? Tanong ni Jinky. As soon as may donor na committed, sagot ni ate pacing. Ang doctors, ready na. Ang facilities, available. Ang kailangan na lang, final decision. Tumingin si Jinky kay Manny. Final decision mo? Yes. Sabi ni Manny, walang doubt, tutulungan natin siya. At doon nag-start ang next chapter ng journey nila. Pero ang hindi nila alam, may mas malaking revelation pa na darating. Kasi si Elena, ang nanay ni Maria Luz, may lihim din pala siyang itinatago at ang lihim na yon, magpapaguho ng lahat. Ano ang lihim ni Elena? Bakit siya desperado na makuha ang atensyon ni Manny?
At ano ang tunay na motibo niya? Abangan ang susunod. Ilang araw pagkatapos ng emotional confrontation, nag-fly sina Manny at Jinky papuntang General Santos. Ang purpose? Makita si Maria Luz personally, kausapin ang medical team, at i-finalize ang surgical plans. Pero bago pa sila umalis ng Manila, may ginawa si Jinky na hindi alam ni Manny. Nag-hire siya ng private investigator. Kasi kahit na-accept na niya ang explanation ni Manny, may parte pa rin sa kanya na may doubt. May parte na gustong i-verify ang lahat. Ang instruction niya sa PI, simple. Verify the story. Check kung totoo ba na half-brother ni Manny ang tatay ni Maria Luz. Check the death certificate. Check the marriage records. Check everything. Kasi kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sumang-ayon ang PI. At within 48 hours nagsimula na ang investigation. Samantala, dumating sina Manny at Jinky sa General Santos. Direkta sila sa hospital kung nasaan si Maria Luz. Ang hospital, hindi fancy. Government hospital, basic facilities. Pero ang staff professional, caring. Pumasok sila sa ward. At nakita nila si Maria Luz. Naka-lie down sa bed. May tubes connected sa dialysis machine. Ang muka, namumutla. Ang katawan, payat. Halatang suffering. Lumapit si Jinky. Kahit gaano kalaking doubt meron siya before, nung nakita niya ang bata nagmelt ang puso niya. Hi, bati ni Jinky ngumiti. I'm Tita Jinky. Tumingin ang bata, mahina ang boses. Hi po, tita. Umupo si Jinky sa tabi ng bed, hinawakan ang kamay ng bata. Kamusta ka na? Okay lang po. Sagot ni Maria Luz, pinilit ang ngiti, masakit lang po minsan. Nakita ni Jinky ang bravery ng bata. Kahit suffering, nag-smile pa rin. Kahit mahirap, nag-stay positive. Lumapit naman si Manny. Maria Luz, kilala mo ba ako? Tumango ang bata. Opo, Tito Manny. Nakita ko na po kayo before, nung bata pa po ako. Alam mo ba kung bakit nandito kami? Tanong ni Manny. Sabi po ni Lola Pacing, sagot ng bata, tutulong daw po kayo sa akin para gumaling ako. Oo, sabi ni Manny, emosyonal. Tutulungan ka namin at gagaling ka. Promise yan. Ngumiti ang bata. Tears of gratitude. Salamat po, Tito. Salamat talaga. Ang moment na yun, hindi mo kayang hindi matouch. Kasi ang innocence ng bata, ang hope niya, ang gratitude, pure. Lumabas sila ng ward. Nag-meeting with the doctors. Ang medical team, nag-explain ng procedure. Ang risks. Ang recovery period. Ang success rate. Mr. Pacquiao, sabi ng doktor, ang kidney donation, major surgery. May risks talaga. Infection, bleeding, complications. Pero sa case ninyo, healthy kayo. Walang pre-existing conditions. So ang risk, minimal. At ang recovery, typically, 4-6 weeks. At si Maria Luz? Tanong ni Jinky, gaano kalaki ang success rate? Pag compatible ang donor, which is the case, ang success rate ay 90-95%. Sagot ng doktor. At pag successful, pwede na siyang mag-live ng normal life. Walang dialysis, walang restrictions. Nag-look at each other sina Manny at Jinky. Walang doubt. Decision made. Let's do it, sabi ni Manny. Schedule the surgery. Nag-smile ang doctor. Okay, mag-prepare tayo. Probably within 2 weeks, ready na tayo. Lumabas sila ng hospital. Habang naglalakad papunta sa parking lot, nag-hold hands sila. United, strong. Pero biglang may lumapit, isang babae, mga mid-30s. Simple ang suot, pero ang aura, may something off. Manny? Tawag niya. Lumingon si Manny. At nung nakita niya kung sino, nag-freeze siya. Elena, sabi niya, shocked. Ito na nga si Elena, ang nanay ni Maria Luz, ang babaeng sumulat ng letter. Tumingin si Elena kay Jinky. At ang tingin, may tension. Mrs. Pacquiao, bati niya, nag-extend ng kamay. Pero si Jinky, hindi kumamay. Tumango lang, cold. Elena, sabi ni Manny, uncomfortable. Ano ginagawa mo dito? Sinabi ni Ate Pacing na nandito kayo, sagot ni Elena.
at gusto ko kayong pasalamatan personally for helping Maria Luz. Walang anuman, sagot ni Manny. Formal, distant. Pero si Elena lumapit pa. Manny, pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang, may kailangan akong sabihin. Tumingin si Manny kay Jinky, asking permission. At surprisingly, tumango si Jinky. Sige, pero dito lang, sa parking lot, nandito ako. Lumayo ng kaunti sina Manny at Elena, pero nasa site pa rin ni Jinky. Ano ang kailangan mong sabihin? Tanong ni Manny, direkta. Manny, sabi ni Elena huminga ng malalim. Alam kong may asawa ka, alam kong masaya ka sa pamilya mo, pero kailangan mo ring malaman, si Maria Luz, hindi siya anak ng kapatid mo. Napatigil si Manny. Ano? Tanong niya, confused. Si Maria Luz, ulit ni Elena, tumingin sa mata niya, anak mo, tunay mong anak. Ang revelation na yan, parang kidlat. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Manny, tumaas ang boses. Sinabi mo dati na anak siya ng kapatid ko. Sinungaling ako, sabi ni Elena. Umiiyak na. Kasi takot ako. Takot akong baka iwanan mo ako. Iwanan mo kami. Kaya sinabi kong anak siya ng kapatid mo para may connection pa rin. Para may reason ka na tumulong. Hindi makapaniwala si Manny. Elena, imposible yan. Hindi tayo naging... Manny, putol ni Elena. 2006, July. Dumating ka sa Jensan for a homecoming event. Nag-celebrate sa barangay. Nag-inuman. At nung lasing ka na, hindi, sabi ni Manny nag-shake ng head. Imposible. Hindi ko gagawin yan. Pero ginawa mo, sabi ni Elena, desperado na. At nabuntis ako. At ang anak na yon, si Maria Luz. Rinig ni Jinky ang malakas na boses. Lumapit siya. Ano ang nangyayari? Tanong niya, worried. Tumingin si Elena kay Jinky at sinabi niya ang lahat. Mrs. Pacquiao, si Maria Luz, anak ni Manny. Tunay niyang anak at deserve niya malaman ang totoo. Ang mundo ni Jinky bumagsak ulit pero this time mas prepared na siya. Prove it, sabi ni Jinky cold. Kung anak nga ni Manny yan, mag-DNA test kayo kasi ang salita hindi sapat. Kailangan namin ng proof. Tumango si Elena. Okay, gawin natin. Kasi alam kong totoo ito. At nag-arrange sila. Within 24 hours DNA test. Final answer. Pero habang naghihintay ng results, may dumating na report mula sa private investigator ni Jinky. At ang laman, mas shocking pa. Ano ang natuklasan ng private investigator? Totoo ba ang claim ni Elena? O may mas malaking lihim pa? Abangan. Ang 2 araw na paghihintay ng DNA test results, pinakamahaba sa buhay ni Manny at Jinky. Ang tension sa pagitan nila, palpable. Hindi sila nag-aaway, pero may distance. May awkwardness na hindi dati nandoon. Si Manny stressed. Kasi kahit alam niyang hindi niya ginawa ang sinasabi ni Elena, may parte pa rin sa kanya na nag-doubt. Kasi ang 2006, marami nga siyang events na na-attend. Maraming occasions na nag-celebrate. At oo, may mga times na nag-inom siya, pero lasing to the point na hindi niya matandaan. Imposible. Si Jinky naman trying to stay calm. Pero sa loob niya, war zone. Kasi pag totoo ang sinasabi ni Elena, ibig sabihin, habang kasal na sila, nandoon na si Maria Luz. Habang nag-aalaga siya ng kanilang mga anak, may ibang anak si Manny sa labas. Pero sa gitna ng waiting, dumating ang report ng private investigator. Kinuha ni Jinky ang envelope, binuksan, at pinasa ang contents. Ang unang finding, verified na totoo na may half-brother si Manny. Name, Roberto Pacquiao, namatay nga ng 2005 dahil sa heart attack. May death certificate. Legitimate. Second finding, si Roberto, kasal nga kay Elena. May marriage certificate. Dated 1998. Legitimate din. Third finding, si Maria Luz nakaregister sa birth certificate as anak ni na Roberto at Elena. Birth date, October 12, 1999. Pero ang fourth finding, this is where it gets complicated.
Ang private investigator nag-dig deeper, nag-interview ng mga kapitbahay, nag-check ng medical records at may natuklasan. According to hospital records, si Elena nag-give birth kay Maria Luz sa October 1999. Pero ang nakanote sa prenatal records, ang conception date, estimated around January-February 1999. At ang timeline na yan, wala si Roberto sa Jensen noon. Nag-work siya sa Mindoro as construction worker. May employment records na nag-prove nito. So kung wala si Roberto, sino ang ama? Ang private investigator nag-interview ng isa sa mga kaibigan ni Elena noon. At ang revelation? May affair daw si Elena. Hindi kay Manny, but sa ibang lalaki. Isang engineer na temporary lang nag-work sa Jensen. At after ng project, umalis. Hindi na bumalik. At ang claim ni Elena na si Manny ang ama? Fabrication daw. Ginawa lang niya para may maklaim na support from someone famous and wealthy. Binasa ni Jinky ang lahat ng ito. At ang emotions niya, mixed. Relief, kasi mukhang hindi nga anak ni Manny. Pero galit din. Kasi ginamit sila. Niloko sila. Ipinakita niya kay Manny ang report. Pinasa ni Manny. At ang reaksyon niya? Galit. Pure galit. Sinungaling talaga siya. Sabi ni Manny, crumpled ang papel. Ginamit niya tayo. Ginawa niyang tool para makakuha ng pera. Manny, kalma. Sabi ni Jinky. Hinawakan ang braso niya. Huwag kang mag-react ng basta. Antayin natin ang DNA results. Yun ang final proof. Tumango si Manny. Pero ang galit, nandun pa rin. Dumating ang araw ng DNA test results. Nag-gather silang lahat sa clinic. Si Manny, si Jinky, si Elena, si Ate Pacing, at ang doktor. Binuksan ng doktor ang envelope. Binasa ang results. Based on the DNA test, sabi ng doktor, seryoso, the probability of paternity between Manny Pacquiao and Maria Luz is 0%. They are not biologically related as father and daughter. Ang silence na sumunod, deafening. Tumingin si Jinky kay Elena, triumphant pero controlled. Tumingin si Manny kay Elena, disappointed, betrayed. At si Elena, umiyak. Pero hindi tears of sadness, tears of desperation. Hindi totoo yan, sigaw niya. May mali sa test, kailangan natin mag-retest. Elena, sabi ng Dr. Calm, ang DNA test, 99.9% accurate. Walang error dito. Ang result, final. Hindi. Ulit ni Elena desperado na. Si Manny ang ama, alam ko yan, kasama ko siya noon. Elena, enough, sabi ni Manny, malakas ang boses. Sinungaling ka. Ginawa mo lang lahat ng ito para makakuha ng pera. Ginamit mo ang sakit ni Maria Luz para manipulahin ako. Hindi, sigaw ni Elena. Nagmahal ako sa'yo. Akala ko, pag nalaman mo na anak mo si Maria Luz, mamahalin mo rin kami. At doon na-reveal ang tunay na motibo. Hindi ito tungkol sa bata, tungkol kay Elena. Sa obsession niya kay Manny, sa delusion niya na meron silang future. Elena, sabi ni Jinky. Lumapit, calm pero firm. Si Manny, asawa ko. Mahal niya ako. Mahal niya ang pamilya namin. At kahit anong gawin mo, hindi yan magbabago. Intindihin mo na. Umiyak si Elena. Pero this time, tears of acceptance. Kasi alam na niya, talo na siya. Lumabas si Elena ng clinic. Defeated. Broken. Pero naiwan ang tanong, ano na ang mangyayari kay Maria Luz? Kasi kahit hindi anak ni Manny, may sakit pa rin siya. May kailangan pa rin. Tumingin si Jinky kay Manny. Ano na ang gagawin natin? At ang sagot ni Manny? Unexpected. Tutulungan pa rin natin siya. Sabi niya, determinado. Manny, pero hindi naman siya pamangkin mo, sabi ni Jinky. Wala kayong blood relation. Alam ko, sabi ni Manny, pero ang bata, walang kasalanan. Hindi niya kasalanan na sinungaling ang nanay niya at deserve pa rin niya ng chance to live. Napangiti si Jinky. Kasi doon niya na-realize, yan ang dahilan kung bakit mahal niya si Manny. Hindi dahil sa fame, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso niya. Okay, sabi ni Jinky. Tutulungan natin, pero hindi through kidney donation mo.
Hahanapin natin ng ibang donor at ako mismo ang mag-o-organize. At ginawa nga nila yon. Nag-launch yung si Jinky ng campaign, Save Maria Luz. Nag-reach out sa mga hospitals. Nag-coordinate sa organ donor programs. At within weeks, may nakita silang compatible donor. Isang 40-year-old man na nag-volunteer dahil na-inspire sa story. Nag-push through ang surgery. Successful. At si Maria Luz? Gumaling. Months later, nakita nila siya. Healthy na. Masaya na. Nakabalik na sa school. At ang Elena, nag-apologize siya personally. Sincere na. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Desperado lang ako. Pero mali ako. At salamat pa rin sa tulong ninyo kahit na sinungaling ako. Pinatawad nila siya. Kasi yan ang Pacquiao family. Forgiving. Compassionate. Cliffhanger. Pero may isang final revelation pa. Ano kaya yon? Abangan sa finale. Kontenido. Ikalimang bahagi. Finale. 6 months after ng surgery ni Maria Luz, bumalik sa normal ang buhay ng Pacquiao family. Ang relationship ni Manny at Jinky, mas strong pa. Kasi dumaan sila sa trial. Dumaan sila sa test. At lumabas silang victorious pero may isang araw, may dumating na letter sa bahay nila. Galing kay Maria Luz. Binuksan ni Jinky. Binasa. Dear Tito Manny and Tita Jinky, salamat po sa lahat. Hindi ko kayo tunay na kamag-anak pero nararamdaman ko pong pamilya ko kayo. Dahil sa inyo, nabuhay ako. Dahil sa inyo, may future pa ako. Nagsorry na po si Mama sa ginawa niya at nag-promise siya na hindi na niya uulitin. At ako naman, nag-promise na pag malaki na ako, tutulungan ko rin ang ibang tao. Parang ginawa ninyo sa akin. Mahal ko po kayo. Maria Luz, umiyak si Jinky. Tears of joy. At doon niya na-realize, ang tunay na blessing sa buhay ay hindi ang material things, kundi ang opportunity na mag-make a difference sa buhay ng iba. At ang discovery na nag-start ng lahat, ang brown envelope na nahulog sa closet, yun ang naging catalyst ng transformation nila bilang pamilya. Naging mas transparent sila, mas open, mas united. At ang final lesson, ang lihim maaaring makasakit, pero ang katotohanan nakakapag-heal at ang tunay na pagmamahal nakakasurvive kahit sa pinakamalaking trial.